Hanggang kailan mo dadalhin ang bigat ng galit? Sa bawat araw na lumilipas, para itong isang mabigat na kadena na nakapulupot sa puso mo. Ang bawat alaala, bawat masasakit na salita, nagiging laso na unti-unting sumisira sa iyong kaluluwa. Ganyan ang naramdaman ni Marco. Sa loob ng maraming taon, baon niya ang sama ng loob sa kanyang kapatid na si Leo. Ang dating matamis na samahan, napalitan ng pader ng katahimikan at pag-iwas. Ang dating masasayang tawanan, naging bulong na lang ng nakaraan. Para kay Marco, ang kasalanan ni Leo ay isang sugat na hindi kailanman maghihilom. Bawat paggising niya sa umaga, ang unang bumubungad sa isip niya ay ang sakit na idinulot nito. Sinubukan niyang maging abala, magtrabaho ng husto at libangin ang sarili, pero sa pagtatapos ng araw, naroon pa rin ang bigat. Ang galit ay parang anino, laging nakasunod kahit saan siya magpunta. Nakikita niya sa mga mata ng kanyang mga magulang ang lungkot sa kanilang pagkakawatak-watak. Naririnig niya sa mga kaibigan ang panghihinayang. Pero para sa kanya, ang pagpapatawad ay parang pagsuko. Isang gabi, habang nag-iisa at pinagmamasdan ang sirang litrato nilang magkapatid, isang tanong ang pumasok sa kanyang isip. Sino ba talaga ang pinahihirapan ko? Napagtanto niya na habang si Leo ay marahil nagpapatuloy na sa buhay, siya naman ay nananatiling bilanggo ng nakaraan. Siya ang nasasaktan, siya ang hindi makatulog, siya ang nawawalan ng kapayapaan. Sa sandaling iyon, isang liwanag ang tumama sa kanyang puso. Naalala niya ang isang bagay na matagal na niyang kinalimutan. Ang pagpapatawad ay hindi kahinaan, kundi kalayaan. Ito ay hindi para sa taong nakasakit sa iyo, kundi para sa sarili mo. Ito ang pagpili na bitawan ng bigat para makahinga kang muli. Ito ang pagpapasya na sirain ang kadenang nagkukulong sa iyo sa sakit. Naunawaan ni Marco na ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot sa sakit, kundi pagpili na huwag nang hayaang kontrolin nito ang kanyang buhay. Ang pagpapatawad ay isang desisyon na magsimulang muli, na bigyan ng pagkakataon ang puso na maghilom. Kinabukasan, may bagong pag-asa sa puso ni Marco. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Leo. Sa una, may kaba at alinlangan, pero nanaig ang pagnanais niyang maging malaya. Walang mahabang paliwanagan, isang simpleng patawarin mo ako at pinapatawad na kita ang namutawi sa kanyang mga labi. Sa kabilang linya, narinig niya ang paghikbi ng kanyang kapatid. Ang pader na matagal na naghiwalay sa kanila ay nagsimulang gumuho. Ang sirang larawan sa kanyang isipan ay dahan-dahang nabubuo muli, piraso bawat piraso. Ang sinumang na kay Kristo ay bagong nilalang. Ang pagbabagong ito sa puso ni Marco ay hindi lang basta emosyon. Ito ay isang espiritual na pagbabago. Ipinapaalala nito sa atin na sa pamamagitan ng pananampalataya, posible ang lahat kahit ang paghilom ng pinakamatinding sugat. Ang pagpapatawad ay isang regalo na una nating tinanggap, kaya't ito rin ang regalong dapat nating ipamahagi. Ito ang susi sa tunay na kapayapaan at bagong simula. Naway ang kwento ni Marco ay maging inspirasyon sa ating lahat na bitawan ang anumang galit na bumibigat sa ating puso. Huwag nating sayangin ang pagkakataon na maging malaya. Salamat sa panonood. Kung napukaw ng mensaheng ito ang iyong puso, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang kwento ng pananampalataya. Samahan kami sa lakbayin ng pananampalataya tungo sa kalayaan sa pagpapatawad.